Ginoong Pangulo, ako po'y tumatayo ngayon upang ipahayag po ang aking saloobin bilang pangunahing may akda at sponsor sa ginawang pagbito ng ating mahal na Pangulo sa panukalang ating pinasa sa bulwagang ito, ang Equal Access to Public Cemeteries Bill. Katulad po ng ginawa ni Mayor Isko Moreno sa Maynila, ay binigyan po niya ng lugar kung saan po yung mga Muslim na pwedeng ilibing. Hindi po kailangan kaming gawan ng sarili. Hindi po, doon lang po sa public cemetery, bibigyan lang po nila ng lugar, isang espasyo para po sa mga Muslim. Katulad Mahal na Mayor, gusto ko lamang pong marinig at marinig po ng ating tagapanood kung paano nyo po naisip na gawan po ng sementeryo yung ating mga kamusliman. Yo! What's up, happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. Bismiyado po ang ating Senator Robin Hood Padilla, no? Dahil yung ginawa po niyang committee noon na kung saan nakasama si Yorme Isko Moreno dahil yung resolution niya na sana magkaroon sa bawat syudad ng Muslim cemetery. Nasimulan na to mga kuys, mga guys, kaya nga hangang-hanga po si Senator Robin Padilla kay Yorme Isko Moreno dahil only in Manila City, dyan sa Metro Manila, ang may Muslim cemetery. Gaya ng pinapatayo ni Yorme Isko Moreno na di kalidad, quality, mga kuys, mga gayas, no? Yan po sanang gusto ni Senator Robin Padilla na kung saan man dako sa lugar sa Pilipinas, kung nandun po yung mga kamuslimans natin sa isang syudad, ay gusto po siyang makagawa sana ng Muslim cemetery. Ngunit, nabito po ito. Ibig sabihin, hindi po inaprubahan ni Pangulong Marcos, kaya medyo sumama yung loob niya. So dito natin makikita mga kuys, mga gayas, kung ano yung pinag-usapan nila ni Yorme Isko Moreno noon sa kanyang komite na pinatawag si Yorme Isko Moreno doon sa Senado, at sa ngayon na naglabas siya ng sama ng loob. Okay? Kaya kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share, and subscribe. So without further ado, let's begin. Ginoong Pangulo, nabanggit po, pasensya na po, nabanggit po kanina yung patungkol po sa pagbito ng ating mahal na Pangulo sa Equal Access to Public Cemeteries Act. Nais ko lamang po magbigay ng manifestasyon. Go ahead. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginoong Pangulo, ako po'y tumatayo ngayon upang ipahayag po ang aking saloobin bilang pangunahing may akda at sponsor sa ginawang pagbito ng ating mahal na Pangulo sa panukalang ating pinasa sa bulwagang ito, ang Equal Access to Public Cemeteries Bill. Ang batayan ng bito ay ang non-establishment clause ng ating konstitusyon at ang pagbabawal sa paggamit ng pondo ng bayan para sa layuning pangrelihiyon. Subalit, malinaw pong dapat idiin ang panukalang ito ay hindi pagtatag, hindi pagsuporta, at hindi rin pagpabor sa anumang relihiyon. Ang ating layunin ay malinaw, tiyakin ang kawalan ng diskriminasyon at igarantiya ang pantay na pagtrato sa paggamit ng isang serbisyong hindi may kakaila na mahalaga sa bawat Pilipino, ang marangal na himlayan. Ang pampublikong sementeryo, Ginoong Pangulo, ay likha ng Estado at ng pinamamahalaang ng Estado. Ang paglalaan ng bahagi nito para sa ating mga kapatid na Muslim, para sa mga katutubo at para sa iba pang denominasyon ay hindi pagtatag ng relihiyon, kundi pagkilala na ang bawat isa, saan man nanggaling, anumang pananampalataya, ay may karapatang mailibing ng may dignidad. Ang mismong ating saligang batas, Artikulo 2, Seksyon 11 at 22 ay nagsasaad na dapat pahalagahan ng Estado ang dignidad ng bawat tao at kilalanin ang karapatan ng ating mga katutubo. Dagdag pa po rito, ang paggamit ng pondo ng bayan para rito ay hindi para sa relihiyon, kung hindi para sa kapakanan ng mamamayan. Ang paglilibing ay hindi lamang seremonyal, ito ay pangunahing pangangailangan ng tao. Ang pagbibigay ng disenteng libingan, anuman ang pananampalataya, ay isang sekular,
makatao at konstitusyonal na tungkulin ng ating pamahalaan. Ginoong Pangulo, hindi sapat ang pagiging neutral upang makamtan ang tunay na pagkakapantay-pantay. Tungkulin ng Estado na magbigay akomodasyon sa mga nasa laylayan upang lubos nilang maisagawa ang kanilang karapatan. Kung hindi ito gagawin ng Estado, mananatili ang isang sistemang pumapabor sa nakakarami, habang ang mga minorya ay kailangan bumiyahe ng malayo. Madalas ay lampas pa sa lalawigan o rehiyon para lamang mailibing ng marangal ang kanilang mahal sa buhay. Mga kasama, malinaw po, ang ating panukala ay hindi pagtataguyod ng relihiyon, kundi pagtataguyod ng katarungan at pagkakapantay-pantay. Bagamat iginagalang ko ang kapangyarihan ng mahal na Pangulo na magbito, naninindigan akong tungkulin ng Kongreso na ipaglaban ang adhikain ng ating mga kababayang matagal nang nakararanas ng kakulangan at kawalang katarungan. Umaasa po ako na muling mapag-usapan, maipasa at maisabatas ang panukalang ito. Isang panukalang makatao, makatarungan at higit sa lahat, tunay na konstitusyonal. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Sa pong karangalan ng makakuha po ng pagtatanong sa ating ginagalang na senador. Mr. President, nung ito po'y napasa, wala pa po ako dito. Baka maaari niyo pong ma-explain muli, no? Ano po ba ang maibibigay sana ng Equal Access in Cemeteries Act, Mr. President? Opo, ito po kasi ay matagal na po isang issue na sa ating pong public cemetery, hindi po nagkakaroon ng pagkakahiwalay-hiwalay. Ang gusto po natin, hindi naman po espesyal ang aming hinihingi. Ang aming pong hinihingi, katulad po ng ginawa ni Mayor Isko Moreno sa Maynila, ay binigyan po niya ng lugar kung saan po yung mga Muslim na pwedeng ilibing. Hindi po kailangan kaming gawan ng sarili. Hindi po, doon lang po sa public cemetery, bibigyan lang po nila ng lugar, isang espasyo para po sa mga Muslim. Katulad din po, diyan din po sa ginawa din po diyan sa dito po sa North Cemetery po, meron din po doon para naman din sa mga Hudyo. Meron din po sila doon, sarili. Yun lang naman po yung hinihingi namin na sana sa mga Muslim, sa mga katutubo. Kasi po meron bawat religion po o bawat paniniwala, maging pagano man po yan, meron pong paraan ng paglilibing. Ang hinihingi po namin, magkaroon ng pantay. Pantay lang po. Kasi ang hirap po naman na tayo po magkakasama dito sa bansang ito at lagi natin sinasabi na meron inclusive tayo, inclusive. Paano po magiging inclusive kung ang ating po mga kapatid na Muslim at ating mga katutubo ay hindi po binibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng sariling espasyo? Mr. President, so sa mga ilang syudad at munisipyo, meron naman pong tamang implementation ng Equal Access to Cemeteries Act. Meron po, no? Meron pong mga, wala, ang kailangan po natin ngayon kasi, Ginoong Pangulo, batas po para yung pong mga katulad po namin, ano, meron pong mga lugar, katulad po sa Maynila, sa Lawag din po, meron din po silang ginawa. Sa Lawag po mismo. Mr. President, meron naman pong best practice sa iba't ibang mga lugar. Hindi naman ho ito kakaiba, no? Opo, hindi po ito bago. Tama po ba, Mr. President, sa mga lugar na yan, may binibigay na espasyo para sa mga kapatid na Muslim? Siguro po, base na rin sa dami ng mga posibleng mamatay, no? Paano po ba yan na ibabahagi? May porsyento po ba yan? O basta may espasyo po ang kapatid nating Muslim? Maganda po sana, kasi po ngayon, Ginoong Pangulo, mapapansin niyo po, basta bawat palengke, sa lahat ng sulok po ng Pilipinas, makikita niyo po, nandyan ang mga Maranaw. Opo, hindi na po yan kakaiba sa atin. Basta po may palengke, may Maranaw po dyan. Kaya po hinihingi natin, halimbawa po, sa bawat lugar po sana, mabibigyan lang po sila ng, kasi meron naman po yan census . Alam naman nila kung ilan yung nandoon na Muslim, mabigyan lang po ng espasyo. Yun lang naman po. Kumbaga po, Mr. President, depende sa lugar. Kung 10% ang kapatid na Muslim doon, sana sa public cemetery, may 10% rin doon nakalaan para sa kapatid na Muslim. Inshallah, opo, ganun po, Ginoong Pangulo. Opo. Mr. President, parang di naman po yan masyadong mahirap, no? Maaari niyo po bang maulit bakit po ito na-veto ng Presidente? Meron daw po kasi sa konstitusyon na hindi daw po pwede magpondo ang ating Estado sa mga, alam niyo po, yung para sa religion, ganyan po. Pinapaliwanag nga po natin na hindi po ito para sa isang religion lang. Ito po ay para po sa mga tinatawag po natin nasa laylayan na wala pong capability. Na kanila po, ang sabi po kasi dyan, hayaan na lang, kawawa naman nga yung ating mga kababayan na Muslim, pero ganun talaga, ibabiyahe na lang magmula. Kung ikaw ay nataga Maynila, ibabiyahe mo pa, isasakay mo ng eroplano, makauwi ng Lanao o makauwi po ng Sulu, ay napakalaking gastos po nun, Ginoong Pangulo. Opo. Ang hinihingi lang po natin ay maliit pong espasyo.
Opo, Mr. President, I agree with the gentleman from Camarines Norte. At ipapalala ko lang po, meron tayong mga batas sa Muslim holiday, Catholic holiday, no? So hindi naman po bago na magkaroon ng mga batas na may tinutukoy o may pinapaborang relihiyon sa ating bansa. At sa ating mismong constitution, meron pong reference to the Almighty, no? So meaning sa constitution po natin, meron din namang pagpapahalaga sa mga relihiyon at pagpapahalaga sa Diyos na may kapal, no? So hindi naman ho ito kakaiba. Mr. President, panghuling tanong, ito pong equal access ay para lang po ba sa mga kapatid na Muslim or para rin sa iba't ibang klaseng relihiyon po siya? Opo, malinaw po doon sa ating Ginoong Pangulo. Ang nilagay po natin doon, equal access po ito sa Muslim, sa mga katutubo po, kasi meron din po silang paraan ng paglilibing at doon din po sa ibang denominasyon, sa ibang religion po. Maraming salamat, Mr. President, at kung susubok po kayo mag-refile, we will support, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you. Senator Risa Ontiveros is recognized. Salamat po, Mr. President. Hindi po ito interpellation, kundi isa lamang pong manifestasyon. Mr. President, we respectfully manifest our support para sa chair sa gitna ng veto sa kanilang bill. Ang paglalaan ng special burial areas para sa ating mga kapatid na Muslim at katutubo sa mga public cemeteries. Hindi po ito labag sa Equal Protection Clause. Sa halip, pinagpatibay nito ang tunay na pagkakapantay-pantay. Kasi kinikilala ang unique religious requirements nila, gaya ng mabilis na pagpapalibing at tamang direksyon ng libingan na hindi natutugunan kung purely common burial ground lamang. Para po sa akin, di rin ito lumalabag sa non-establishment clause. Ang bawal sa saligang batas ay ang pagtatag o pagtatangi sa isang relihiyon. Ang hakbang na ito ay actually paraan para alisin ang hadlang sa free exercise of religion. Hindi po pinopromote ng gobyerno ang Islam. Ang ginagawa lang ay pagbibigay daan sa karapatan ng bawat Pilipino na isabuhay ang kanyang pananampalataya. Gaya rin ng pagpayag ng prayer rooms o special diets sa government facilities. Sa ganitong paraan, ang paglalaan ng special places sa sementeryo para sa mga Muslim o katutubo ay tunay na pagsasabuhay sa mga prinsipyo ng free exercise, equal protection at non-establishment sa ating konstitusyon. Salamat po, Mr. President, at salamat po, good chairman. Mahal na Mayor, gusto ko lamang pong marinig at marinig po ng ating tagapanood kung paano niyo po naisip na gawan po ng sementeryo yung ating mga kamusliman. Thank you, Your Honor, Mr. Chairman, and maraming salamat sa pagkakataon na ito na ang siyudad ng Maynila ay makibahagi sa layunin ninyo na bigyan ng pagkilala at pagpapahalaga yung mga kapatid nating Muslim na sa ayon na rin sa mga kwentong narinig nyo kanina na nagkakaroon ng mga challenges o pagsubok sa buhay kapag namamatay yung mahal nila sa buhay dito sa Metropolis. In our case, when I was then a counselor sa Tondo, meron kaming mga Muslim community kasi ang known Muslim community sa Manila ay Quiapo. But the truth of the matter is, in Manila, lahat halos ng distrito ay merong Muslim community. We have in Tondo 1, in Isla Putimbato and Parola, Tondo 3, which is Parola also, but District 3, and across the river, yung Baseco, then San Miguel, then San Andres, then Malate, plus Quiapo. Santa Ana. So when you look at the geography that I have mentioned, they are situated all over the city of Manila. And ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Laging pinaalala ng mga matatanda natin. So that's why, having said that and recognizing yung payo ng mga nakatatanda sa atin, I asked the Manila Health Department at the time when I assumed the office as mayor, and I said, alam mo, napapansin ko dito sa Maynila, may Chinese cemetery, may North Cemetery, may South Cemetery, pero bakit walang Muslim cemetery? Ang sagot sa akin na typical na problema ng isang highly urbanized area is space. Especially when it is well-established, highly urbanized area. Sabihin, sa mahabang panahon, na-develop isang LGU,
yung scarcity of space is really a challenge. Kanina nung nakikinig ako about the 2 hectares, no, na posibilidad na numero. Of course, with your knowledge and that's ng iba pang mga kasamahan ninyo, maaari nyo mapag-aralan yung sukat kapag metropolis, not only Metro Manila, kasi there's Metro Cebu, there's Metro Mindanao or Davao, and so on and so forth. So, noong sinabi sa akin yon na wala nang space, sabi ko, kako, we have to find ways. Hindi naman po pwede na historically, ang Maynila, ang naninirahan sa Maynila, ang mga lahi namin, yung duktong ng kasaysayan namin, ay pinamumunuan ng mga kababayan nating Muslim in the beginning. No? When it was established, a known area of settling area, ang mga natagpuan ng mga dayuhan o mananakop ng ating bansa dito sa Maynila ay mga Muslim nating ninuno. Raha Sulimahan, Raha Matanda, Lakandula, Raha Bago. In fact, Your Honor, as we speak, there's still streets of Manila in Tondo 1 and Tondo 2 that are under those names. So, Raha Bago sa distrito ni Konsehal Awi Sia na siyang author ng ordinansa 8062, Ordinance 8062. In our case, sa lugar na kinalakihan ko, isang malaking kalye, Lakandula. No? Hanggang ngayon, nag-exist yun. So sabi ko, hindi po pwedeng ganoon kasi, yun nga, nung kusyal ako, yung mga kapatid nating Muslim, pupunta yan sa hallway. Yung tinanong nyo po yung unang-una, tama po yung unang-unang tanong ninyo, ano ang suliranin ng isang pamilyang Muslim na namatayan? Pamasahe. Tosgas, Your Honor. Madalit salita. Kasi madalas yan, time na ako. So, Di ba? Wala, okay lang po. Madalas po yan, no, mahihirap nating kababayan. Mahihirap po yan. Marami po yan. Maraming mga Muslim nating kababayan naghahanap buhay sa Manila or trade, but marami rin sa kanila talagang nagdarahop. No? Kaya pag namatay yan, I think you know better than me that in a certain period of the day or hour, kailangan mailagay na sa himlayan yung na matay nilang mahal sa buhay. But the challenge is, most of it goes to Mindanao. And that costs money. Oh. Kaya sabi ko sa MHD, hindi, we have to look into this kasi hindi po pwedeng kakaligtaan na natin para mawala na rin yung mga tawag yung mga prejudice sa isa't isa. Sabi ko, we have to recognize their existence. They're in our school. In fact, some of our employees are Muslim brothers and sisters. In our public education system, meron pa kaming inilaan na special na para sa kanila, sa mga batang Muslim. O sabi, awa naman ng Diyos, Your Honor, meron kaming nakita, sad to say, in the beginning, bulok na lugar. Nabubulok namin. Kami ang nagpabaya bilang pamahalang lungsod. Sa parte ng Makati, meron kaming pag-aari doon, o what we call South Cemetery. Nung nakita ko yun, sabi ko, malaki ng espasyo ito. 2,400 square meter. And modesty aside, Your Honor, if you see a 2,400 square meter in Metro Manila, it's gold, no? Sabi ko, sige, ito nang titirahin natin. Kaya lang, linisin nyo ito. Tapos sulatan nyo na yung mga ilang nakalibing. May ilang pirasong nakalibing, pero napabayaan na ng kanilang mahal sa buhay. Talagang durug-durug na po at bukas na yung mga nicho. So, then, after a few months, no, nalinis, tinambakan namin, then we appropriated. That's where I went to the City Council sa tulong ni Konsehal Awi Sia. Sabi ko, gawan nyo ng batas, para talagang hindi siya yung para lang gawin. Kundi ilagay natin sa batas at kilalanin siya na nakalaan para sa mga kapatid nating Muslim. Through the help of our director, Shay, nabuo namin, yung maganda po yung mga nakalagay dito sa mga batas ninyo, pati yung pamamahala, o yung kapasidad ng taong namamahala, yung nakakaalam sa kultura at tradisyon ng namamahala,
saktong-sakto po yun. Kasi yun po yung sinuggest na Direktora Shea na dapat ang mamahala dyan ay mga kapatid din nating Muslim. Sila po ang nagsuggest nun. Then the structure, sabi ko, isahin na natin. Libingan, may hugasan, may dasalan, may admin, tapos ililibing. Parang one-stop shop na. Hindi na nila kailangan kasi ang isang mahirap na Muslim, mahirap na tao for that matter, pag nasa squattero, espasyo rin ang problema. Kaya pag dinadasalan nila medyo talagang nasa silong lang ho yan. Minsan, I've seen it in my life. No? So doon, may maayos na proseso silang nagagawa at matiwasa namang nahihimlay nila yung kanilang mahal sa buhay. And it became a tourist spot. Would you know, Your Honor, ang ikinalulugod namin, it is a separate, it is inside South Cemetery, but separate, nakabakod, the property dedicated for our Muslim brothers and sisters. So ngayon, naging pasyalan siya kasi kung makikita niyo po yung disenyo, medyo nanghopya po ako ng kaunti, yung mga nakita ko sa Iran na mga design. So, dahil yun ay matagal na kaming may utang. So sabi ko kung gagawin rin lang naman natin, kung babayad at itataman natin ng kasaysayan ng Maynila, at for those, the next generation who will pass by, they'll see that they will never, and they should never forget that who we are as a city of Manila, as the capital of the country. And kung sino yung aming mga ninuno. Bagamat totoong napalitan ng aming mga kultura at tradisyon, dala ng mga adaptation to other things, but we must not forget, as like the saying goes, sabi ng mga matatanda, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Diyan po nagsimula yung, sabi nga namin, long overdue. And I think you're in the right position now, Your Honor, to rally, to encourage each and every local government unit to do the same. Because with this actuation, ito naman po personal ko lang naman na opinion, with this actuation, ang sino mang Pilipino, whether Muslim, Manobo, o Katoliko, ano man ang relihiyon nila, makararamdam ng what you call sense of belonging. And that's what we wanted to make to our fellow Manileños who are Muslim brothers and sisters, pati sa pabahay, they are included. In Baseco, modesty aside, 70% ang beneficiary ng in-city housing namin is mga kapatid din nating Muslim. So, ito yung pwede mong maiparamdam sa hindi naman tayo magkaiba eh. Basta, welcome po kayo sa Maynila. Parang ganun po ang gusto naming mensaheng iparamdam sa kanila. So, I hope we could share to you the copy of the said ordinance. Kasi nung binabasa ko yung proposed law ninyo, na-target nyo po namin na doable po siya. Katulad ng naitanong nyo kay DILG kanina sa representante ng DILG. Doable po siya. Yung espasyo lang ang pag-usapan ng mga resource person. While it is true, we wanted big, but pag highly urbanized and well-developed LGU, baka yun na maging challenge ninyo to implement such. But it's doable. And thank you for that, Your Honor. Maraming salamat po. It's free, Sorry. Opo. It's free. Yes. It's free. Yun po. Pwedeng mangyaring libre. Ibig niyo pong sabihin na mahal na future president. Wala. Yun po ay kahit basta taga Maynila, wala na pong babayaran. Kayo na pong lahat. Hindi po. In fact, modesty aside, Your Honor, nabanggit yung pandemya kanina. Modesty aside, our rule in Manila is open policy. When we say open policy, when I became mayor, tumama yung lahat ng suliranin ng isang leader, ng pamayanan, o in this case, ng bansa at ng buong mundo. So, we created, in our own little way, hindi po kami mayamang syudad. In fact, kapag titingnan nyo kami sa linyada ng mayayaman, medyo malaylayo kami at that time. But we wanted to
welcome everyone. Yung bang yakapin ng kapwa mo hanggat kaya mong yakapin. O kaya po yung open policy namin, nung sa COVID, sa gamot, sa resources, sa pagkain, pati ho sa paglibing. Kasi totoo po yung kwento kanina na nagkaproblema ng malilibingan yung iba nating mga kababayan Muslim. So, hindi lang namin siya inilalaan sa Maynila, mga taga Maynila, kung kinakailangan, kipit, walang kakayan ng dalhin, mahal po ang eroplano, wini-welcome naman po namin. Yan po ay is a matter of policy of the City of Manila na pwedeng himlayan ng mga mahal nating kapatid na Muslim na nagdadalang mati at data. Napakalinaw po nung kahit po hindi taga Maynila. Opo. 88 na tayo ngayon. 88 na po. Ang, ayun, nailibing. Maayos po para pong modesty aside, para ho kayong nandoon sa BGC libingan. Hindi po siya talagang po. Meron pong picture eh. Pwede po nating mapakita yung picture para makita po natin yung modelo. Yan na, no? Ano po siya, naging tourist spot ng mga kapatid nating Muslim. Kasi may ano po yan eh. May prayer area yan. Ito po yung prayer area. Pag from there, no, you'll see on the right side, doon po yung hinuhugasan, washing area. As per suggestion nila Direktora Shea at ng mga kapatid nating Muslim, pati ng Imam, on paano i-build yung washing area. After that, pupunta po dyan, yung left side, admin. So, pag sa labas, makikita po ninyo, ayan po, ang linis pong tingnan, yung white stone ba yun? Yung may nilalagay sila. Pag tinignan nyo po, tombstone, pantay na pantay po. Hindi na po yung mapapasin nyo parang may umuumbok na paminsan-minsan nakikita natin sa sementeryo. May pathway pa ho sa ambulansya kasi may gate po yan. Gated siya. Yung katulad nung mga na-experience nyo na parang namamaltrato yung libing, katulad yung nabanggit niyo kanina. No? Ito hindi. Nobody can go there unless maglilibing ka at schedule ka maglilibing na Muslim nating, mga kapatid nating Muslim. So they have semblance of authority inside the premises. Ayan po. Meron kang picture sa labas, wash area. Ayan yung gate. Ayan po yung gate. Ayan po yung kinopya ko sa yung disenyo sa Iran. Nakita ko po kasi sa picture ng mga mosque sa Iran. Sabi ko maganda to And I'm happy with Shea and the architect na sinunod naman yung So hindi siya lang ordinaryong wall, butaso siya, but it's a secluded area in Makati. Ayan po, that's how they do it. Yeah. Sila na po ang nakakaalam. As you can see, flat po talaga. Kasi nilevel po namin siya. Mga 300 may trucks. Ang lubugo yan. Kung familiar kayo doon sa may Kalayaan, kapag umuulan, nagbabaho yon, pupasok ko yung tubig dyan dati. So we went beyond the street level. In-elevate po. Kaya ang mapapasin nyo, yung lupa, medyo magandang uri. Yung pagtitingin nyo po, kinuha na po natin yan sa somewhere. Ayan po yung tinambak natin at certain height para yung quality ng... Kasi baka hindi ho natin alam dahil may cementerio rin ho dyan dati. Hindi natin alam. Baka may matabunan tayong mahukay. So, all those things were considered. Sarili silang ambulansya. Isa sa mga request din ng mga kapatid nating Muslim yun. Dahil may toss gas din po yung ambulansya kapag kinukuha yung pasyente o yung labi. Yeah. Ito po yung board. Yung iniisip ninyong bumubuo nung lagi po. Kaya po yung iniisip nyo talaga napapanahon. Bagay na bagay po. And I would like to commend you for that simply because on behalf of, matagal ko po itong katrabaho, si Shea, I'm happy for them that there is a bill similar like things that na nangyari na pwede na ngayon escalation na lang.
i-escalate na lang, palalakihin na lang, palalawakin na lang. So thank you, Your Honor, Mr. Chair, to add the resource person. Napaka ganda po ng pinakita sa atin ng ating idol Mayor Isko Moreno. Ito na po yung model eh. Meron na tayong model. At ang pinakamaganda pong punto pa ron, sa kalagitnaan ng sinasabi nating highly urbanized talaga. Kaya pwede po talaga, katulad ng sinabi po ni Asik Donnie, ito na po yung pwede nating gayahin siya na. At katunayan po niyan na idol, yung pong katabi po ninyo, si Governor Arthur Yap ng Bohol, isa po siya sa, nung nagkasama po kami sa Bohol, ano? Yan din po ang kanyang proyekto. At marami pong na-inspire talaga sa inyo, Mayor, yung inyo pong hakbang na marami pong isipan ang nabuksan. Pwede po nating So yun nga mga kois, no, sad to say talaga mga kois Magayas na talagang nabito po. So I think mga kois Magayas ay ipapasa muli yung resolution na yon dyan sa Senate mga kois Magayas, no, dahil pakinabang po talaga iyon sa mga kapatid nating Muslim. Sorry, pakinabang nga pala mga kois. Ayan, sa kapatid nating mga Muslims mga kois Magayas. Pero wag ka ang ating Pangulo hindi binibito po yung mga budget sa flood control. Plakpakan. Di ba? Walang flood control na hindi pinalusot. Lahat po yun lusot na lusot. Pinirmahan ng ating Pangulo. Ngunit itong malaking tulong po sa mga kapatid nating Muslim. Kasi alam naman po natin na marami pong mga dayong Muslim galing sa Mindanao, Maranao, Tausog man yan. Galing napapunta po dyan sa Manila para maghanap buhay. Ayan, kitang-kita naman po natin kung saan naman pong palengke. Andyan talaga yung mga Maranao, Tausog nagbibinta. Kasi yan po pangunahan nilang hanap buhay mga kois, mga gayas. No? Ayan, pero talagang ganun eh. Ibang pinipirmahan ng ating Pangulo. Sad ko say. Yan ngayon, ang nangyari sa bansa natin. Yan po. Kaya komento po na yung mga opinion o reaction sa comment section ng ating video. So for now, I'm gone. Mila, God first, God be all peace. Bye-bye. Sa lahat ng viewers ni Dodoy Te, ito, yun, steady lang kayo dyan sa Gedli. Please continue to watch the videos and please do subscribe. Ingat kayo. God first. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like